Sige po, sabay-sabay po tayo. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. Bakit po palagi po natin inuulit-ulit itong mga bagay na to pagka tayo po may service para bumuon po sa ating pong isipan, sa ating pong puso, and then later on, pagka nabaon na po yan po yung mag-uugat at yan po ay magkakaroon po ng bunga sa ating po mga buhay. Amen? Kaya po yung mga Kristiyano talagang tapat na nangungusap, patuloy na nagdedeklara ng salita ng Diyos ay mga mabubungang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Let's continue to declare. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sige, sabihin sa kaliwa sa kanan mo, ginagawa ko na yan. Ayan, amen. Gawin po natin. Okay, let's try. Subukan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pong buhay at makikita po natin ay it will make an impact in your life. Amen? Okay, in Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, I pray, Lord God, sa bawat isa na naniniwala, na nampapalataya ng kanila pong diniklara, Panginoon, ay mangyari po sa kanila ng mas maaga sa kanila pong inaasahan. And Lord, use me, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Hayaan mo na mamutawid lamang sa aking pong bibig. Magbibigay po ng salita, Lord God, na makapagbibigay ng inspiration, empowerment, sa mga nanghihina mong mga anak. And Lord, we thank you, Lord God, for the unspeakable joy, for the peace that passeth understanding. And we believe, Panginoon, sa gabing ito, ang iyong banal na santong Espiritu ay muli kaming pupunuin ng iyong banal at mapagpalang salita. Ito ang aming samudalangin sa ngalan ni Jesus, ang lahat na nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen and Amen, Amen. Sige po, we can be seated in the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, we just... tayo po yung nagsimula po ng series last Wednesday. Ang ating po series, of course, this is the month of December and we have to focus on our Lord Jesus Christ. Okay? Because Jesus is the reason of the season. Kaya wag na wag po natin kaliligtaan every time that we are greeting somebody sa ating po mga Facebook post. Wag po natin kalilimutan ang pangalan ng ating po Panginoon. Merry Christmas! Okay, with a capital letter C. And then Jesus, sino po dito nakakilala sa ating po Panginoon? Amen. We know Jesus. Okay, nakilala na po natin siya at nakakatuwa po dahil marami po nung nababago sa ating pong buhay. We know Him at ang ating pong tungkulin bilang pong kanya pong mga anak, bilang kanya pong mga disipulo, bilang kanya pong mga lingkod, ay siya rin po ay ibahagi. Knowing Him and making Him known. So our life is greatly affected by what we know. Ano niyo po ba yan? Nang ating pong buhay ay naapektuhan ng mga bagay na ating pong nalalaman. Okay? Kung wala po tayong alam sa mga nangyayari sa mundong ito, tayo po ay mapaglalalangan. Kung wala po tayong alam sa Biblia, tayo po ay mapaglalaroan ng kaaway. Nananakawan niya po tayo. Kung tayo po ay hindi po natin kilala ang ating po Panginoong Hesukristo, we will know life. Hindi po natin malalaman kung ano po ang buhay because Jesus is the way, the truth, and the life. At hindi po natin malalaman kung paano po tayo pupunta sa ating pong Diyos Ama sa langit. So, why knowing Jesus is important? Bakit ba napakahalaga na makilala pa natin si Jesus? Because knowing Jesus will affect our lives, both now until the end of time. Okay? Makaka-apekto po yun sa ating pong buhay. Okay? Kung hindi mo siya kilala, maapektuhan ka rin, but in a negative way.
So, hayaan po natin na maapektuhan po tayo in a positive way. Kaya po, ah, isa pong napakalaking bagay na tayo po ay patuloy po nagdidibigay po ng ating pong devotion. Nag-spend po tayo ng time. Okay? So, we are not only investing our time for this life, we are investing our time for eternity. Okay pa? Nandiyan po ba kayo? Parang tahimik ninyo ngayon, ano? Okay, nag-dinner ba kayo? Okay, praise God. Okay, so, and then, knowing Jesus will make an impact in your life, in your marriage. Magkakaroon po ito ng epekto sa inyo pong, sa inyo pong pagsasama, mag-asawa, sa inyong karir, sa inyong pong trabaho, sa mundong iyong ginagalawan. Okay, and it will even affect your finances. Okay? Amen po? Kasi po ang lahat po ng ating pong iniaalay sa Panginoon, ng ating pong oras, ang ating pong talento, ang ating pong resources ay siguradong Kanya pong pagpapalain. So why bother to know Jesus? Bakit ba kinakailangan? Makilala pa natin siya. Kilala na nga natin siya noon pa, di ba? Because kung kilala man natin ang ating Panginoon na hindi lamang po sa mababaw na paraan, nais ng Panginoon na makilala pa po natin siya sa mas malalim at personal na kaparaanan. Okay? Hindi lamang po yung mga sinasabi ni Pastor sa inyo, bagkus ma-discover ninyo, magkaroon kayo ng personal encounter sa Kanya. Okay? Na talagang marinig ninyo na talagang nangungusap siya sa inyo pong mga puso. Why bother to know Jesus? Because the more you know Him, the more you will love Him. And the more that you will love Him, the more that you will trust Him. And the more that you trust Him, the more that you will commit your life unto Him. And the more that you commit your life unto Him, the more that you will obey Him. And the more that you will obey Him, the more that you will serve Him. And the more that you serve Him, the more that you will be blessed by Him. Okay? Napakalayo naman ng proseso para ma-bless. Amen? Okay? So this is the components. Ito po yung mga essential na mga bagay bilang po mga Kristiyano. Makilala pa po natin siya. Kaya po tayo nagsiserve. Hindi po ba? Not only because of the reward that we are receiving from our service. Why? Because siya po yung nagmodelo po nito sa atin. Siya po yung nagmahal, siya din po yung una pong nag-serve sa bawat sapo sa atin. And then we learn that Jesus is the living Word. Jesus is the living Word. Kaya ito po ito po yung kailangan ng mundong ito na namamatay. Okay? Dead spiritually. Minsan po naisip ko, ang mundong ito is just like a big graveyard. Naano niyo po minsan? Parang, pagka naisip mo, kasi lahat tayo mamatay eh. And the only way that we will be resurrected from the dead, na tayo po ay mabubuhay na muli, ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. And then Jesus, the living Word, is what you need in your dead and hopeless situations. Sino po dito yung para kayo nasa dead end? Para bang wala nang pamamaraan, wala nang way, wala nang solusyon. Okay? Praise God. Pero as long as you have Jesus, sigurado, meron ka pang pag-asa. Okay? Amen. Sabihin sa akin po, meron ka pang pag-asa. Okay? Hallelujah. Kung di mo nararamdaman na hindi dumarating ang iyong Prince Charming, meron ka pang pag-asa. Inihahanda na ni Lord yan. Amen? Hallelujah. Kung ikaw ay baon sa utang at parang hindi ka na makakaahon, meron ka pang pag-asa. Okay? Sigurado makakaahon ka. Okay? Dahil si Jesus ang ating kailangan. Kung ikaw man ay merong sakit, karamdaman, patuloy na po babalik-balik. Amen? Si Jesus ang manggagamot, meron ka pang pag-asa. Okay? Kaya patuloy po nating i-meditate ang buhay ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. And then Jesus was the Creator. He was here from the beginning of time. Hindi ka pa pinanganganak. Hindi pa pinanganganak ang lolo mo. Hindi pa pinanganganak ang ninuno mo. Hindi pa ginagawa itong mundong ito ay naririto na ang ating Panginoong Jesucristo. And then He created the world. He created you. He created us. Tama po? If He created you, He can still create things in your life that is beyond your imagination. Okay? Kaya po napakahalaga that we will continue to worship God and continue to acknowledge Him as our Creator. And Jesus is life. Okay? Ang trabaho po ninyo, hindi po ito ang buhay ninyo. Tandaan po ninyo. Yung iba po, trabaho, bahay. Kaya pagka nawala ng trabaho, hindi po ba? Devastated. Tsaka palang naalala si Lord. Para bang optional si Lord. Okay? Hindi po siya yung priority. Total, wala na akong trabaho. Mag-church na lang ako.
Okay? So kung gano'n ang mangyayari, kapatid, mawawala ka ng trabaho. Amen? So wag po natin gawing priority ang ating po trabaho. Yung iba naman po, ang priority po nila ay pera. Di po ba? Money is not your life. Okay? Bakit po? Kaya po nakakalungkot yung iba pong mga tao, di po ba? Akala nung karamihan, pera ang kanila pong buhay. Kaya pagka nawala yung pera, wala nang halaga ang buhay. Kasi doon naka-attach yung kanila pong buhay sa pera. Okay? Sabi mas tayo, buti na lang, hindi tayo mukhang pera. Okay? Amen? Okay, yung iba naman ang kanila pong pamilya, yun ang kanila pong buhay. Okay? Kaya po, pagka nawala yung mahal mong asawa, di po ba, nawala yung mahal mong nanay o mahal mong tatay, nawala yung kapatid mo, nawala yung isa sa member ng pamilya mo, kinuha ng Lord, di ba, parang sinisisi mo pa si Lord. Di ba? Di naman kasalanan ni Lord yan. Okay? Kasalanan niya ng unang magulang po natin. Di ba? Kaya po tayo ay mamatay. Kaya tandaan po natin palagi, hindi po pamilya ang number one, hindi po trabaho ang number one, hindi po pera ang number one. Ang number one po si Jesus. Okay? Amen? Hallelujah. Pangalawa lamang po yung ating pong pamilya. Okay, so, kaya when you have Jesus, you have everything. Di po ba? Pagka meron po tayong Kristo, meron po tayong lahat. Meron po tayong pag-ibig. Yung boss mong nakakainis, di ba? Naiibig mo pa rin, naipagpe-pray mo pa rin. Tama po? Yung landlady mo na masungit, di ba? You have love. Okay? Na okay ka pa rin, na napagpapasensyahan mo pa rin. And, di ba? You have peace. Meron kang kapayapaan. Masarap ang tulog mo kaysa doon sa iba. Okay, alam niyo po ba yung isang owner ng malaking group, wala na po siyang kapayapaan dahil nawala na rin yung kanya pong pera. Bagsak po yung kanila pong business. Hindi po ba? Meron tayong kagalakan, we have joy. Yung kanta po natin kanina, unspeakable joy. Di ba, masaya ka pag nasa church ka, di ba? Pero hindi mo ipaliwanag. Tama? Okay, mas lalo na masaya pagka nakumpleto na yung service. Diba? Na-encourage ka, na-empower ka, amen, because of the Spirit of the living God. Amen? Kaya kinakailangan po natin talaga si Jesus because Jesus is the living Word, Jesus is the Creator, and Jesus is life. Ngayon, ano naman po yung magagawa po natin with all the benefits that we have received from Him? Ano po yung magagawa po natin? Ito po yung magagawa po natin. Naintindihan niyo po ba na itanong na bakit hanggang ngayon di pa tayo kinukuha ni Lord? Okay? Bakit? Because meron pa tayong assignment. We still have a purpose. Ang purpose po natin is what? To make Jesus known. Sa iba pong version, to make Jesus famous. Ibig sabihin, pasikatin po natin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya po, napakalaga. Pero minsan tatanong natin, di ba, Pastor Bong, sikat naman na si Jesus? Okay? Maaaring tatanong natin yun, ano po? Pero alam niyo po ba na sa Eastern Europe, meron po doon na pagka binanggit mo ang pangalang Jesus, kala po nila yung football player. Okay? Yun si Jesus. Okay? Maybe yun po yung pangalan ng football player. Okay? Sa atin po, sa sabungan, akala natin si Jesus, yung nandoon sa gitna ng sabungan, yung Kristo. Yung may dalawang manok, okay? Na pinatutuka. Okay? And then ano pa po? Alam niyo po ba na sa mundong ito, ano po, we have 8 billion people in the world. Pero 1.6 hanggang 2 billion people ay hindi pa po nakakakilala kay Jesus. Okay, so let's just continue to pray for missionaries na makarating po doon sa lugar, maipahayag po ang salita ng Diyos. At tayo rin po, in our own world, sa ating po mga mundong ginagalawan, sa ating po mga araw-araw na pinupuntahan, makilala po natin, maipakilala po natin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Okay, so as a follower of Jesus, it's our purpose, it's our mission, it's our calling beyond loving Jesus, okay, to make Him famous and share the good news of grace to all the people. Okay? Nandiyan po tayo. Okay, praise God. Talagang very, very serious ang mga naggaganda at naggagawa po ang mga anak ng Diyos. Amen? Okay? Alam niyo po, in the Gospel of John, the purpose of the Gospel of John and the Bible is what? Is for us to know Jesus personally and intimately. Nais ng author, si John the Beloved. Ayun po yung tawag ko sa kanya na makilala po natin ang ating po Panginoong Jesus in a much deeper way. Okay? Okay, so, di po ba, hindi mo naman po pwedeng sabihin, mahal mo isang tao, pero hindi mo naman siya kilala.
Di po ba? Pagkamahal mo ang isang tao, inaalam mo kung ano yung favorite niyang color. Di ba? Inaalam mo kung ano yung favorite niyang ulam. Tama po. Inaalam mo kung ano yung mga ayaw niya, kung ano yung mga gusto niya. Okay? So, di po ba? Yun po yun eh. Okay? Pag mahal mo isang tao, siyempre, you have to know him in a much deeper way. Okay? Tama po? Sino po dito yung mga in love? Ayan. Okay? So, kaya po napakahalaga kung talagang mahal po natin ang Panginoon, we have to know Him. Alamin po natin kung ano po yung nakapagpapasaya po sa Kanya. Alamin po natin kung ano po yung hindi po nakapagbibigay ng kaluguran po sa Kanya. Okay? At hindi ka agrabyado, kapatid, kung malalaman mo yung mga bagay na yun. Panalong-panalo ka. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga na po na siya yung paniwalaan natin, na siya yung Kristo, na siya yung anak ng Diyos, na ilagay po natin ang ating pong buong pagtitiwala po sa Kanya. Okay? Kanina po, in-illustrate ko na po ito and I will illustrate again. Ano po? Sino po yung mga narito kanina? Okay, tahimik na lang po kayo. Okay? Praise God. Jerome, halika dito sandali. Yan. Okay, ito medyo mabigat-bigat ito. Kunyari, uupo kayong talagang medyo pabagsak na upo. Sige. Upo ka. Hindi ko tatanggalin yung silya. Huwag kang matakot, okay? Ayan, okay. Oh, praise God. Okay. So, ano po yung ibig mo sabihin ng illustration? Ibig sabihin, meron siyang tiwala, meron siyang pananampalataya na hindi siya ibabagsak ng kanyang upuan. Amen? So, ganun din po ang dapat na ibigay po natin, pagtitiwala sa ating pong Diyos, na ibigay po natin ang lahat ng ating pong kabigatan ng problema, kabigatan ng ating pong mga dinadala, at pagtitiwala sa ating Diyos na talagang kayang-kayang dalhin ang anumang kabigatan meron kayo. Amen? Hallelujah. Thank you, Jerome. Baka naman makatulog ka dyan. Okay. Thank you so much. Okay. Praise God. So, it's very important for us that we put our absolute trust sa ating pong Diyos. Okay? Bakit po? Kasi pinroclaim naman niya that He is Jesus, that He is the Son of God, na galing siya sa langit. Okay? At ang kanyang layunin ay iligtas ang bawat isa po sa atin. At hindi lang naman po siya nagsabi. At marami po mga propeta, bago pa po siya ipanganak, na siya po is a wonderful counselor, that He is a mighty God, that He is the Prince of Peace. Okay? Kaya po, paniwalaan po natin. Kaya po sa Book of John, sabi po dito sa John 20:31, but these are written so that you may continue to believe. Okay? So not just believe, okay? But continue to believe. So ibig po sabihin ng continue, hindi po natutigil. Tama po? That Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. So ang tanong po, posible po ba na ang isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos, nag-church, nag-fellowship, nag-ministry, ay mawala po sa Panginoon? Posible po ba yan? Okay. Posible, tama po. Dahil yung iba po natin kasamahan na narito, minsan hindi na po natin sila nakita. Okay, maaaring iba po, meron po sila pong ibang church na pinuntahan, maaaring iba ay tumigil na. Trabaho-bahay na lang. Yun na lang ang kanila pong purpose ng kanila pong buhay. Bakit? Ano pong nangyari? Because they never read the written word. Di po nila pinahalagahan yung mga bagay na isinulat ng Biblia. At nawala po yung kanila pong paniniwala. Okay? Kaya po napakahalaga that we should continually read, we should continually study. Patuloy po tayong mag-aral, patuloy po natin basahin ang regalo ng Diyos sa ating buhay. Sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw wag kang tatamad-tamad. Okay? Don't be lazy. Okay? Okay, kaya... So, what do you think? Ano po kaya yung mangyayari doon sa mga tao na hindi na po nagpatuloy sa kanila pong pananampalataya? Ang buhay po kaya nila, will their life become better? Mapapayos po kaya ang buhay po nila? Or they will become bitter in life? Okay? Pagka sinabi po bitter, hinanakit. Punong-puno ng hinanakit. Di mo ba ganyan po yung nangyayari when you are, pagka hindi ka nakapag-church, dali mo magreklamo. Di ba?
dali mo magtampo. Dali mo magkaroon ng hinanakit. Madaling sumama ang loob mo. Ang tagal mo magpatawad. Tama? Ako lang po ba nakakaramdam nun? Tama, di po ba? Kasi yun po yung consequences when we stop abiding in the Word of God. May consequences eh. Okay? Meron pong kaukulang resulta ang bawat ating pong kinikilos at bawat ating paniniwalaan. Okay? So, ngayon ang tanong po, does people need Jesus? Kailangan po kaya ng tao ang ating Panginoong Jesus? Okay? Kayo po, kailangan niyo po si Jesus? Of course, we all need Jesus. Kailangan po natin siya in every single second of our life. Okay? Ituring po natin siya na hininga natin para kakailanganin po natin siya talaga. Okay? Kaya hirap po, ano? Pagka nawalan kayo ng 5 minutong hininga. Okay? So we need Jesus in every single second of our life. Alam niyo po ba yung tsura, ano po kaya yung buhay ng mga taong wala pong Diyos? Ang buhay po nila ay para po nasa Genesis chapter 1 verse 2a. Sabi na, ang buhay po nila is formless. Sabihin, empty and darkness. Punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kadiliman. Di po nila alam kung ano ang direksyon ng kanila pong buhay. Pero marami pong tao in our generation today, many people's lives are not just like the beginning of the world. People may be busy and full of many things. Marami pong mga tao, abalang-abala sa napakaraming mga bagay. Yet they are empty. Okay? Buhay po nila ay palaging may kulang. Parang meron silang hinahanap na hindi po nila makita. Okay? At hindi po nila ito makikita hanggat di po nila natatagpuan ang ating Panginoong Jesucristo. I say this and I always say this again. Our heart is an empty space that only Jesus can fill. Okay? Ang ating pong puso ay meron po yung isang lugar na kung saan hindi yan mapupunan ng pera, ng anumang kasiyahan, ng sex, ng drugs, ng gambling, ng anumang kasiyahan sa mundong ito dahil lang space na yun ay nakareserba lamang sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, so praise God. So, kaya tanda po natin palagi, kung gusto po natin at ang buhay po natin ay maging punong-puno, maging buhay na buhay, let's continue to follow Jesus. And then, and also, tandaan po natin, nakakatuwa po, ang buhay na punong-puno po ng kadiliman, kailangan po nila si Jesus because Jesus is the light of the world. Alam niyo po, nakakatuwa po dito sa bansa ng Macau. Tama po? Punta po kayo sa ibang bansa. Pagdating po punta ka ng Australia, ng France, punta ka ng iba't ibang lugar. Pagdating po ng gabi, madilim na. Okay, pero dito, di po ba, maliwanag pa. Kahit na 24/7 yung liwanag, meron pa nga po silang light festival. Tama? Dito lang sa church natin, daming ilaw. Di po ba? Kaya, okay lang po yung sa baryo ninyo, minsan madilim. Okay? Normal lang po yun, okay? Sa Macau lang po talaga kakaiba. Pero anumang kaliwanagan meron dito sa Macau ay hindi po maikukumpara sa kaliwanagan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya po niya magliwanag, hindi lamang po sa madilim na mundong ito, kundi sa madilim po nating pag-iisip at sa madilim po nating mga nararamdaman. Okay? At ang nakakatawa nito, ang liwanag po niya ay available para sa iyo at para sa ating lahat na naririto. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin sa katabi mo, kaya ikaw, lumayo ka na sa dilim. Okay. Okay. Amen po. Bakit po? Bakit po kinakailangan lumayo tayo sa dilim? Bakit? Kasi po hindi po yun mga anak ng Diyos. Dahil sabi po sa John chapter 1, di po ba? The light came into the world. Ang liwanag ay nagpunta sa lupa. Pero hindi nila minahal ang liwanag. Bagkos minahal pa po nila ang kadiliman. Amen? Kaya nga po tayo tinawag na children of the light. Why? Because Jesus is the light of the world. Okay? And then on the next verse po, the Word gave life to everything that was created and His light brought light to everyone. Ang kaliwanagan ng ating pong Diyos ay nagbigay ng liwanag sa ating pong isip. Ano po yung liwanag na yun? Paano nagbigay ng liwanag na yun? Sa pamamagitan po ng salita na ating pong narinig, sa pamamagitan ng salita na ating pong natutunan, sa pamamagitan ng mga salita na ating pong pinag-aaralan. Okay? Sa bawat life groups, sa bawat services po natin.
Okay? And always remember mga kapatid, Jesus came in this world. Ano po? Para ikaw ay mas lalo pang maghirap sa iyong buhay, no? Jesus came. The second reason why Jesus came, that you may have life and have it more abundantly. Yan po yung theme verse ng ating pong church. Okay? That alam natin, ang buhay natin kay Kristo ay hindi lamang ganito. Ang buhay po natin ay buhay na nais ng Diyos na nag-uumapaw. Okay? Para yung apaw, yung sobra, ay hindi na po sa atin yun. Para po yun sa iba. Okay? Kaya let's continue to allow the Word of Jesus, the Word of God, to penetrate into our hearts deeply. Na talagang, why? Kasi po pagka nag-penetrate po yun, God will give us creative ideas. God will give us some business ideas, inventive ideas, spiritual ideas, more wisdom, more knowledge, more inspiration, and solution to problems. At ang nakakatuwa po nun, hindi lamang po solusyon sa problema ninyo, maging solusyon din sa problema ng karamihan. Amen? Hallelujah. Kaya, ligligin mo ngayon katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka pala ni Lord na maging problem solver. Okay? Okay? Kaya minsan po, wag po natin masyadong ipopokus yung ating pong problema sa ating pong sarili. Once you start solving the problem of others, God will solve your own problems. Okay? Palagi natin, ako nga, ang dami kong problema eh. Hindi po ba? So-solve ko pa yung problema mo. Di ba ba? Yun yung ating mga minsan, di ba? Ang buhay ko nga, hindi pa maayos. Ayusin ko pa buhay mo. Di ba ba? Minsan po, we have to remove yung ating pong focus sa ating pong sarili. I-focus po natin sa iba. Okay? Ibigay natin sa Panginoon yung ating mga problema. Palaging problema, pera. 20 years ka nang ganyan, problema pa rin, pera. Hindi po ba? Palagi naman po may problema ang pera eh. Okay? Pero ibigay po natin kay Lord yan. Let's try to solve other people's problem. At makikita mo, yung mga problema mo parang unti-unti nawawala, gumagaang ang iyong pakiramdam. Okay? Praise God. And then, how will we make Jesus known? Make Jesus known by knowing Him more. Okay? Hindi mo ma-share ang isang tao na hindi mo kakilala. Okay? Kaya napakahalaga na malaman po natin that this is the very purpose that while we are still living. Ito pong dahilan, bakit pa po tayo na bubuhay. Si John the Baptist was questioned by the Pharisees. Si John the Baptist, tinanong po siya ng mga Pariseyo, ikaw, sino ka ba? Bakit nagbabautismo ka? Di po ba? Yung mga Pariseyo, malalakas ang dating yan, di po ba? At sabi niya, ako ang naghahanda lamang ng daan ng Messiah, ng tagapagligtas ng mundo. So ano po yung karakter ni John the Baptist? He always point to Jesus. Palagi po niyang tinuturo si Jesus. Okay? Hindi niya tinuturo kinukuha yung credit para sa kanya pong sarili. Okay? He knew Jesus and helped others to know Him too. So ganoon din po tayo. Ang layunin po ng Panginoon while we are living in this generation. Alam niyo po, napaka-blessed po natin we are living in this generation. Okay, na kung saan, halos lahat, may sasakyan, hindi ka maglalakad, hindi ka sasakay ng donkey, mag-offering ka, hindi ka maghahatak ng baka, at magkakatay ka pa doon, di po ba? Ududukot ka lang. Di po ba? We are very blessed in this generation. Okay? At ang nakakatuwa po kay John the Baptist, di po ba, nung in-introduce niya si Jesus, yung dalawang followers niya, hindi na po siya sinundan, sumunod na po kay Jesus. Okay? And then, ano pa po, ang way para po makilala pa po natin, maipakilala pa po natin na ating Panginoon, make Jesus known by bragging His goodness. Ano po yung bragging? Ibig sabihin, ipagmamalaki po natin ang Kanya pong kabutihan. Hindi yung palagi po natin ipagmamalaki yung ating kabutihan. Ay naku, kung dami ko natulungan kamag-anak. Di ba? Yung pamangkin ko, pinag-aral ko yan. Pero pagkatapos, makarating na ng ibang bansa, hindi na ako naalala. Okay? Brag His goodness. Nagawa mo yun dahil sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Di ba? And then, it's the bragging what you have accumulated. Huwag mo na ipagmalaki yung mga bagay na nakamit mo. Di ba? Bili ka ng cellphone. Di ba? Kahit walang tumatawag sa iyo, nakaganyan palagi sa tinga. Di ba? Lalo na pag bago, di ba? Ang hawak mo sa cellphone mo, nakaganyan. Okay? Tama po.
Kaya stop bragging what you have accumulated or accomplished in life. Okay? Kaya po, nakakalungkot yung ibang mong mga leaders. There are some people who only want the position but not want the responsibility. Kaya ingat po tayo, mga kapatid. Leadership shouldn't be like that. Ang leadership po, gayahin po natin ang ating po Panginoon. He served to become a leader. Servant leadership. Okay? Kaya, ano pa po, stop bragging what you have accomplished and take time out and meditate on how good God is to you. Minsan po i-meditate po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating pong buhay. Hindi palagi mo iniisip yung kulang sa iyo. Ay, may sakit ito. Sakit ang balakang ko, masakit ang likod, masakit ang ulo ko. Hindi po ba? Stop. Yung i-meditate po natin yung kabutihan niya. Panginoon, maraming salamat dahil ako yung humihinga. Maraming salamat dahil nasa Macau ako, wala akong COVID. Diba? Maraming salamat, Panginoon. Pauwi na sana ako 2 years ago, pero buti na lang. At hindi ako nakabiling ticket. At hindi ako nakaalis. At ako'y naririto pa. Diba? Let's give it. Palagi po tayong humanap ng ating ipagpapasalamat sa ating pong Diyos. Okay? Then, be the good person in the church. And outside the church. Okay? Hindi yung bait-bait mo pag nasa church ka, di ba? Hi, sister. Welcome, sister. At ito ka na po, sister. Di ba? Pero pagdating sa boarding house, parang ka ng tigre. Di ba? Hoy! Alis dyan! Di ba? Akin yan lugar na yan. Di ba? Okay, so, be the good person in and outside the church. Okay? Okay? At ang nakakatuwa po, si Andrew, yung sumusunod po kay John the Baptist, nung marinig niya po about Jesus, that He is the Messiah, ang ginawa niya po, tinawag niya po kagad si Peter, hinanap niya si Peter. At hindi po pala malapit yung kanya pong pagkakatawag kay Peter. Kasi po, binasa natin yung Bible, parang tinawag niya si Peter, para bang nandiyan lang. Ang layo pala ng kanyang pinuntahan para sabihin kay Peter na nakita niya na yung Messiah. So it's the same thing. Sometimes, yun din po yung pinagpipray ko, Panginoon, magkaroon pa ako ng mas marami pang effort para ma-share ka sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Amen? And then make Jesus known by developing yourself. Alam niyo po ba that your income will not exceed your personal development? Ano niyo po ba yan? Ano niyo po ba ako? Okay. Yung sweldo po ninyo, yung kita po ninyo, ay hindi po lalagpas sa inyo pong personal development. Okay? So ngayon, tanong, sinong gustong lumaki ang kita? Kalahati lang? Sige po, yung mga iba, sabihin ko huwag kayong dagdagan ni Lord. Okay? Sino po dito yung without any hypocrisy? Sino po yung gusto po ninyo lumaki pa ang inyo pong kita? Okay. Alam niyo po, ang isa pong way is to continue developing yourself. It's not only about educating yourself, magkaaral ka ng MBA, masteral, o doctorate. No. You start with a handshake. Make it $100 handshake. Okay? Aralin mong ngumiti. Okay? Ngumiti ka na matamis. Tuwan-tuwa ka dahil nagkamas dahil di ka marunong ngumiti. Okay? You practice smiling. You practice eye-to-eye contact. Na kapag makikipag-usap ka, titignan mo sa mata yung kausap mo. Hindi, nakayuko ka. No. It shows sincerity. That you are a sincere person when you are looking into the eye of the person that you are talking to. Yung kinakamayan mo. Yung kamay mo, lagyan mo naman ng konting grip. Para nakikipagkamay ng bilasang isda sa'yo eh. Wala kang kabuhay-buhay. Di po ba? Okay pa? Okay pa? Praise God. Develop yourself. Kaya po, hindi po tayo titigil ng pag-aaral. Yan po yung tinuturo po sa atin eh. Study the Word, meditate day and night, that you may prosper and succeed. Gusto mo lang yung bunga, pero ayaw mo ng effort sa proseso.
Tama? Gusto mo magkare-kare. Tamad mo magluto, itlog na lang. Tama, malengke. Okay? Tama. So, meron pong proseso. Okay? Praise God. And then make Jesus known by being fat. Sino po dito yung mga matataba? Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin ng fat is faithful, available, and teachable. Mga kapatid, ang tinatanggap po sa langit ay mga faithful. Di ba sabi ng ating Diyos Ama, welcome, good, and faithful servant. And available. Di ba? Di ba pagka nag-invite tayo, sama ka naman sa church, ay, wala akong time. Hindi ako available. Oras ng tulog ko yun. Hindi po ba? And then be teachable. Magpatama po tayo. Alam mo nang mali, tunutuloy mo pa. Di ba? Mas nagkakandaloko-lokong buhay mo. Di ba? So, paturo po tayo. Okay? Magpatama po tayo. Masakit po kung pagka tinatama ka eh. Masakit. Pero yun ang kailangan po natin para tayo ay mapaayos. Okay? Let us be fat. Sabi mo sa akin, let us be fat. Okay? Okay? So, why do we need to be faithful? Bakit po kinakailangan po natin maging faithful? Alam niyo po, the goal of faithfulness is not that we will do the work for God. Akala po natin yung faithfulness para makagawa po tayo sa gawain po ng Diyos. No. Sabi dito, but that He will be free, will be free to do His work through us. Na siya po ay kumilos, magtrabaho sa atin. Okay? And then God calls us to His service and places with tremendous responsibilities on us. Alam niyo po, hindi po komportable pag nagsiserve ka. It scares you. Kakatakot. Katakot. Makita ko lang yung mukha ninyo. Pagka inantok, tatakot na ako. Okay? And then, kaya He expects no complaining. Hindi po siya nag-expect na tayo po yung maging reklamador on our part and offers an explanation on His part. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po tayo, hindi po niya in-expect na tayo magko-complain, magre-reklamo. But, and then at wag ninyong asahan na siya magbibigay ng explanation sa inyo. Okay? Praise God. And then, make Jesus known by your generosity. Okay, why? Because God is a giver. God is a generous God. What we sow is what we will reap. If we are generous to God, He will be generous to us. It's a natural law of sowing and reaping. What you sow is what you reap. Kung konti, konti rin anihin mo. Okay? And then, Christians should be well known for generosity. Okay? Ang illustration po dito si Cornelius, di po ba? He's very generous in his giving to the poor and he's praying. And then, ano po nangyari? Iligtas po ng Panginoon ang kanya pong may bahay, ang bungkat sa bayan. And then, make Jesus known by lifting His name. Ibig sabihin, palagi po nating itataas ang ating pangalan ng ating po Panginoon sa Kristo. Okay, sabi dito, and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. Tinataas po natin ang ating po Panginoon sa pamamagitan ng ating po pag-iisip, ng ating po pagsalita, ng ating pong buhay, sa ating po pagtatrabaho, sa ating pong boarding house na tinutuluyan sa ating pong church. That we really give the best worship, we really give the best praise, that we really give the best time, offering of talent and our resources. Mga kapatid, tutulungan niyo po tayo. We will become an attractive Christian. That we will become a contagious Christian. Okay? Ang tao ay lalapit na po sa atin when we start to lift up the name of Jesus here on earth. So, paano? Paano ba yun? Ang sagot po doon ay naroon po sa John 12:33. He said this to indicate how He was going to die.
So ang mga tao during the time na ating po Panginoong Kristo ay pinapako, they lifted up on Him. Sabi niya, puro kantsaw. Ano, akala ko ba Diyos ka? Bumaba ka niya, iligtas mo ang sarili mo. But now we look up unto Him because He was the resurrected Christ. Let's continue to meditate of what He has done on the cross for us. Dahil po niyang binatang mga sakit, patungan ng koronang tinik, nilatigo, minura, hinuburan, walang saplot sa katawan, kahihiyan ng kanyang dinanas. Kaya, if we really want to make Jesus known, let's continue to lift Him up. Can I invite the worship team to come? Hallelujah.